Breaking news po mga kababayan, nako po, after ng viral na issue kay Ombudsman Boying Rimulya na ito ay pumanaw na di umano, ay nagsalita na po ito. Ito ay fake news at hahabulin daw ang mga nagpapakalat ng maling information tungkol sa kanya. At ngayon po mga kababayan, ito naman ang balita. De Lima sumabog sa galit. Supot ang pasabog ni Marcos Jr. Sabi ni De Lima, mariing binatikos ni Rep. Laila De Lima si Marcos Jr. dahil umano sa kabiguang panagutin ang mga tinaguriang malalaking isda sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Halaka, mga kababayan ko. Ito kasi pangako ng pangako. O mga kababayan, ito ay nakita lang natin sa FB na di umano si De Lima ay may pasabog at sinabihang supot si BBM. So ibig sabihin mga kababayan, kung walang video, ito ay hindi kumpirmado. Pero ibabalita na rin natin. Allegedly po ito ha. Kasi mamay sasabihin ni De Lima, hoy, hindi ko sinabi. Wala akong sinabing support si BBM. Yari tayo niyan. So ngayon mga kababayan, ipakita po natin ang reaksyon ni General Macañas. Syempre, siya po yung unang nagbalita dito. Panoorin po natin. Ito po. Ang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Title, nagpasabog pero supot. Bakit supot? Iginiit ni mamamayang Liberal Representative Laila De Lima na dapat nang magdoble sikap ang gobyerno sa pagpapanagot sa malalaking isda na sangkot sa malawakang korupsyon. Pag-question pa ng mambabatas, hindi pa rin naisa sa katuparan ng administrasyon ang pangako nitong makulong ang malalaking isda magbagong taon. Ipinananawagan din niya kay President Bongbong Marcos na i-certify as urgent ang ilang panukala kontra korupsyon gaya ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption at Anti-Political Dynasty Bill. Ito yung exact word ng kongresista. The public demands that the big fish do not go unpunished. A promise of this administration that has yet to be fulfilled. Pag ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok. Nagpasabog pero supot. Bakit napunta sa supot? Itong mga comments. Michael Jeffrey Ramos, supot daw si Jonel. Sabay tawang love emoji. Momon El Sino, she is right. Okay naman. Agree ako dito sa pasabog na ito. Pasabog ni Congresswoman De Lima na tapos ng New Year. May nakulong na ba? Yung promise nila na December 15 Ombudsman Rimulya, very confident. May makukulong yan bago December 15. Nung nag-15, wala naman. Sabi niya, darating yan, maghintay lang kayo, relax lang kayo. Ito si Congresswoman De Lima, hindi na makaintay. Nung hindi natupad yung promise na bago magpasko, Ayun, sinabi niya kasi mga kababayan, nagyabang Nako, December 15 may makukulong na, sabi ni BBM. Ay nako, ako bahala dyan. Sabi niya makukulong lahat yan. Doon sila hindi sila aabot ng 25.
Aba, naka mga kababayan, lumipas ang December 15. Nagyabang itong si Dizon na December 25. Hindi aabot ng alas 12 yan. Maghihimas ng rehas yan doon sa kulungan. Ipapapreso natin. O, naka mga kababayan, December 31. Sabi na naman ni BBM, promise! Ipapakulong natin ang mga malalaking isda. Maghihimas ng rehas. Naka wala mga kababayan. Lumipas na ang December 21. Ayun, sumabog ang balita na si Boying ay nakomatos. Fake news pala. Yun. Nakalimutan na naman yung pangako ni BBM na may makukulong. Ganun yung ginagawa nila mga kababayan. Just only ay diversionary tactics na ilihis nila yung issue. Ayan. Yung sabi ni BBM, parang nawawala na naman. Nasasanay na mga Pilipino sa kakapakinig ng mga pangbubudol ni BBM. Bigas na 20 pesos. Gagawin ko yan. Pag ako nanalo, may unit team. O, nangyari, nagkawatak-watak. Walang 20 pesos sa bigas. O ngayon, may nakulong ba? Wala. Itong si Diskaya lang kaya nila. Pero mga malalaking isda, wala mga kababayan. Hetot-hetot ang nangyari. Nag-viral na si Boying dahil sa fake news na pinasabog ng mga troll army. Ayun. Nakalimutan yung ipapakulong ni BBM, si Boying ng viral ngayon. Diba? Yan yung mga nakikita sa YouTube, sa FB. Na nakumato sa social media. Nakipaglaro ng golf kay Akop. Nakipagsabong kay San Pedro. Yan lahat ay fake news daw. So yung sabi mga kababayan, sabi ni Boying ay kailangan ng managot ang mga ito. Tinira na ako buhay pa ako. Ayan mga kababayan, fake news yun ha. Huwag kayong maniniwala. Yun nga lang, hindi naman makita si Boying na nagsalita. Picture lang din. Oh, ayan ha. Picture lang din ni Boying ang nagsabi. I'm in good shape. Oh, hindi nakikita yung kanyang physical body na okay siya. Yun, nagtatanong ang taong bayan. Ombudsman Boying Rimulya, magpakita kayo para matapos na itong fake news na ito. Kasi nga, lalo yung inaano yung mga tao, sige, pakalat tayo ng fake news kay Boying para lumabas. Ayan, di kayo lumalabas. Kaya, lalong umiinit yung issue na ganito, ganyan, ganere. Mga chismis, chismoso, chismosa na nangyayari sa social media. Pinapasabog nila na may nangyari sa inyong masama pero wala naman. Yun kasi hindi kayo naman kayo nagpapakita. Dati-rati, araw-araw kayong nagpapa-press con, nagpapakita sa TV, nagpapa-interview kung saan-saan. Oras-oras yata, meron kayong muka sa FB sa YouTube. Ngayon, wala. Wala kayong makita kahit anino. Kahit anino ng pusa, wala. Ni say hi, ni say hello. Mga kababayan, nandito ako. Nagkakape tayo ng Starbucks, mainit-init. Wala Diba ako, baso lang ito mga kababayan. Baso lang ito. Mahal pala nito, 1.5. Diba? Para ako nagkakape pero bahay lang po. Ituloy pa natin. Ano bang sinasabi ni General Macanyas? De Lima sumabog sinabihang supot si BBM dahil sa kanyang pangbubudol na may makulong sa December 15, December 25, 31, ano na ngayon? January 4 na, pero wala pang nangyayari. Supot ka! Para kang paputok na supot! Sabi ni De Lima sa sobrang galit. Yan ay hindi natin makita yung video hindi natin alam kung legit itong sinabi, pero sinabi ng News 5 yan, mga kababayan. I-check nga natin kung saan po itong balitang ito. I-check natin Nasaan ba itong si De Lima? De Lima to BBM. I-check natin latest.
latest video. I-check lang natin para makita natin. Oh, wala pa eh. De Lima. Laila De Lima. PBBM. Supot. Check nga natin. Ay wala eh. Wala tayong makita. Wala eh. Walang balita dito mga kababayan. Wala tayong makita na sinabi ni Laila De Lima yung supot. Picture lang po ito. Magandang araw mga O check pa natin ito. malaking Ito po. Tuloy po natin ito kay General Macañas. Magkukwento ito. Claire Castro na dilis ba si Diskaya? Nagpasabog pero supot. Oh. So, ano na ngayon? Si Sara Diskaya lang ang talagang formal na nakakulong. At least hindi sila nasiro. Meron pa ring nakakulong. Kaya lang, yun nga, ang tingin ng taong bayan, dilis si Sara Diskaya. Na mariing pinabulaanan ni Auntie Claire Castro na dilis ba si Diskaya? Hindi malaking isda yun. Bakit ka kung gusto naming dilis si Sara Diskaya, wala kang magagawa, Auntie Claire. Ikaw lang ang nagsasabing malaking isda. Kasi ang mga contractors, biktima lang din sila sa bulok na sistema sa DPWH. O kita nyo mga kababayan sinasabi kasi na itong si Diskaya ay big fish na ito. Which is hindi po mga kababayan, hindi po siya big fish. Dahil siya lang ay isang pawn ito, isang galamay lang ito. Pero yung mga malalaking isda na mga mastermind, hindi wala ngang congressman na nakukulong. Wala ngang nasasampahan ng kaso. Puro ganito, ganire, puro pa-preskon, wala naman. Ano sabi ng mga komento? Drama ni De Lima, dapat managot ka at ibalik ka sa kulungan, De Lima. Nako, galit na galit yung mga tao, ibalik daw si De Lima sa kulungan. Hinay-hinay sila, malapit na kasi ang 2028. Halaka! De Lima's horns are missing. Halaka, she's got evil eyes. Nako po. Pagtugis niya, lahat iyan. Pelikula iyan sa huli ng mastermind. Nako po. Si Diskaya, sabi ni Manuel Santos, si Diskaya ay kontraktor ng DPWH. Hindi makakakuha ng project kung walang lagay. At kung makakuha ng project ay construction begin. Bakit nangyayari ang substandard at ghost project? Dahil payag ang DPWH, district engineer, imposible magawa ng kontraktor ang katiwalian kung mahigpit ang district engineer. Siyempre, mag-inspection si engineer pag may mali. Ay baguhin at hindi makasisingil si kontraktor hanggat hindi itinatama ang project. So, ang may mas malaking kasalanan sa nangyaring katiwalian ay ang district engineer. Kasama na rin ang kongresista at sangkot na yusek sa DPWH. Maging ang sekretary ng DPWH. Tignan nyo, pinasabog ang Cabral files, wala naman nangyayari. Pumanaw allegedly si Miss Cabral na nakitang naglalakad sa Venezuela. Ayun. Wala naman nangyayari. Nagtuturuan kahit meron na daw Cabral files, kahit daw nakalista ang mga pangalan na ito ng mga politiko, this is not a solid proof para ang mga ito ay mapadala sa kulungan. This is not a legit. Naku mga kababayan, bubuhayin daw si Cabral at manumpa ito bago lumipad ulit sa Brazil o sa Venezuela. Nako po mga kababayan, ano sinasabi ng komento? Si Junel malakas magpaputok, halaka mga kababayan ko.
Yari na naman. Wag na pabudol sa kanila. Gusto nila ipasa ang Independent Commission hindi para sa mga kurakot, kundi para sa matitino at mga kalaban nila sa politika. Kasi nga, ganid sa pera ng bayan ang mga yan. Mapanlin lang na mga tupang bulok. Ang dapat palitan, ang dapat palitan, silang lahat, yung mga bulok sa gobyerno na nagpapaputok ng supot. Halaka, sabi ni Dilima, supot ka BBM, para kang paputok. Mas magaling pa si Junel magpaputok ka, sabi ni Jose Milyabe, yari. Pati si Junel nasama na. Mga kababayan ko, Sir General, ayaw i-appeal ang mga kontra DDS sa imong channel kay tungod positive media or negative media. Media exposure, paghihapon, libre pagyod. Libre na si Dilima, solid DDS forever. Tatay Digong long live forever. Ayan. Sabi ni Michael Legaspi. Sabi naman ni Alfredo Aritranco S2Y9D. Evil eyes behold on Dilima's authentic behavior. Supot pala si Junel. Hi Junel, halaka. Wala namang gagawing mabuti, sabi ni Ilumi Soldi. Wala namang gagawing mabuti yan si Dilima. Sa kay BBM, dahan-dahan nila kinakagat si BBM kapag malapit na katapos termino niyan, babanatan na yan. Kasi negative 17 na. Nako po mga kababayan ko. Balik si Saba sa kulungan para lahat masaya tapos nabangkaso nitong Saba, Dilimaw na itong mga OFW. Sawa na kami sa Dilimaw na ito. Halaka mga kababayan ko. Binabanatan si Dilima dito. Totoong malaki ang nakulimbat ng mga contractors kagaya ni Diskaya. Kaya lang, mas gugustuhin namin, mas maligaya ang taong bayan kung ang mga big fish o ang mga masterminds. For example, Saldico. Okay na yon dahil na-cancel na ang passport, na-isyuhan na ng warrant of arrest. Problema nila, hindi nila kayang aristuhin. Nasaan na si Saldico? Wala, sitting pretty si Saldico. Mayroon na siyang tama ba yun? Portuguese citizenship. Nag-invest ng malaking pera sa Portugal. According to Secretary John Vic Rimulya. O ngayon, wala na silang magawa. Wala na ito, I hope I am wrong. Matatapos na lang ang administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ni Anino, ni Saldico, hindi nila mahagilap. So, paano na yung big fish? O yung mga kasama ni Saldico na mastermind? Sino ba yung mga masterminds? So, kilala na natin. Kaya, ICI. Palpak ang ICI. So, agree ako dito sa sinasabi ni Congresswoman Dilima na dapat i-certify as urgent yung pagpasa ng Independent People's Commission. Kasi ang ICI walang ngipin, walang contempt powers, hindi siya makapag-issue ng warrant of arrest. Yan po mga kababayan ng mga pasabog. Grabe talaga mga komento. Nanggigigil na sila. Wala namang gagawing mabuti si Dilima kay BBM. Dahan-dahan nila kinakagat si BBM kapag malapit na ang termino niya. Saka siya babanatan. Ako po mga kababayan ko. Si Dilima galit na galitan. Baka wala ng sustento kay Bangag. Wala bagang partida. Ayan mga kababayan ko. Kung inaabot kayo ng bidyong ito mga kababayan sa part na ito, maaaring komento nyo po ang inyong lugar, ang inyong mga halimbawa po sa labas kayo ng abroad. Halimbawa Venezuela, Caragua, Brazil, Puerto Rico kung saan naglalakad si Cabral na kasama si Saldico.
'Di ba? Nandyan sa Europe na nagkakape, 'di ba? Sabihin, nandito ako kabayan, the wonders. Nagkakape tayo, ang sarap manood ng iyong ng iyong malapelikula na mga video. Ganon. Okay po? For transparency, for better democracy, this is the Wonders Philippines. 1 like, 1 share, at 1 subscribe. Okay po? Mabuhay at Happy New Year mga kababayan. Salamat sa inyong mga suporta. God bless po sa inyong lahat.